may order na naman na ang 9IB ma-deploy sa Basilan. Na-assign ako sa Basilan for several years. Doon talaga na marami akong karanasan sa encounter sa Basilan. Na-assign ako una sa Basilan sa Iyakan Plantation. Sunod, na-assign ako sa Hill 533, Mount Sinangkapan. Yan ang kuha namin noon. Yan ang pinakadelikado namin na assignment. Yan ang sinasabi nila na Hill of No Return, Hill 533. Doon kami kumukuha ng tubig sa ibaba ng Hill 533 at saka doon din kumukuha ng tubig ang mga rebelde. Doon kami magsagupaan sa mga rebelde sa pagkuha ng tubig. Kung siyempre kami ang nasa high ground, ang mag-withdraw ang mga rebelde doon sa tubig, kami ang makakuha ng tubig. After makuha ng tubig, sila naman ang mga rebelde, magpapalitan kami. Doon sa Hill 533, nang bumaba kami sa papuntang Sinangkapan proper, dahil patrol namin yon, pinatrola namin yung Pagingan dahil may info na ang daming rebelde sa Pagingan. Siyempre, bata pa, gusto namin na maka-experience ng maraming encounter. Na-encounter kami sa Pagingan. Malapit yan sa Kadayan. Nang maka-encounter kami, natamaan si Sergeant Coren, corporal pa yung kuan niya, ranggo niya doon. Ako, kapa-private ko lang bago kong enlist. Nang matamaan si Guarin, namamatay siya doon sa actual na encounter namin. Pagkatapos nakarecover kami ng isang pack at saka isang baril. Nang makuha namin, ma-exit namin yung encounter site para ma-save namin si Lit Guarin. Pagdating namin sa safe area, habang nag-encounter kami, dahil bini-withdraw namin si Anhing Guarin, nag-reinforce yung kasama namin sa Sinangkapan detachment at saka na-withdraw namin si Lit Guarin. Doon na nalaman namin na totally patay na siya dahil ang tama niya nasa suso. Siya lang ang natamaan, pero marami ring body count ang rebelde dahil hindi nila alam na napunta na namin yung lungga nila. Nang dumating kami sa Sinangkapan detachment, sinecured na sana namin yung patay para ma-evac namin. Bumalik kami sa encounter site sa doon sa Pagingan. Nang mabalik namin, wala na ang mga rebelde. Ang naiwan nila, mga gamit na lang, at saka yung patay nila, dinala rin nila. Bumalik kami sa Hill 533. Pagkatapos yung trupa na kasama namin na nag-reinforce, bumalik rin sa Sinangkapan detachment at bumalik sa batalyon. Nang assignment ko doon, matagal-tagal dahil napaka-delikado talaga dahil halos araw-araw kami may encounter dahil doon nagkumukuha ng tubig ang mga rebelde. Kung MNLF, doon din namin nalaman yung Basilan Revolutionary Forces, hindi yan na-expose sa AAP. Kaya ang mga marka ng mga pack ng MNLF, in-MNLF man na siya, pagkatapos Basilan Revolutionary Forces. Yan ang maiiwan ng mga kalaban na mapatay namin. Doon na-recognize, way back 1979 yan na encounter namin, September rin yun. Nang matapos ko ang assignment doon dahil nagkuhan ako doon, sir, ilang months ba ako ma-assign doon? Dahil ang palitan doon sa Hill 533 dahil yan ang pinaka-dangerous area ng
9th IB noon, yung Hill 533 Mount Sinangkapan, yan ang Hill of No Return. Di, nagkuhan kami doon dahil ang tagal-tagal ko na, malapit na ako halos isang taon na ako doon na-assign. Binigyan ako ng, binigyan ako ng, chance na ma-assign na naman sa ibang detachment. Na-assign ako sa Kadayan Detachment naman. Nang ma-assign ako sa Kadayan Detachment, wala na akong naranasang encounter. Hanggang na-assign na naman ako sa Buhi Detachment. Nang ma-assign kami sa Buhi Detachment, may isang araw na kinuhan kami, hinaras kami. Hinaras kami ng umaga at saka hinaras rin kami ng hapon. Sabi ko, grabe na ito wala nang hinto ito. Na-report namin sa sa CP namin, sa company command post namin. Din ang desisyon ng CEO, i-pull out ang trupa. Dahil dihado kami, hindi kami makaganti sa open terrain kami. Ang detachment namin, open terrain. Pagkatapos, ginawa kaming target prepare doon. Kaya ang ginawa ng CEO during the time of Lieutenant Akain pa yon. Pull out kami. Pagkatapos pull out, yung mga bahay doon na malapit sa sa detachment namin, i-pull out rin ang mga civilian doon dahil baka magkakunaybans na rin ng mga MNLF. Sunog rin, lahat-lahat, isinunog namin detachment para walang makaposisyon doon na MNLF. Pumunta na naman kami sa Simot Detachment. Adjacent rin dyan sa Buhi Detachment. Dahil nakadesisyon yung CEO namin dahil isa rin yung namatay namin doon sa Ambos. Nagpunta siya ng CP namin galing sa Buhi. Nang sa Simot na ko, maraming haras rin doon ang naranasan ko. Hindi ko na matandaan kung ilang beses kami hinaras doon. At saka, dumating panahon na kulang tao. Kailangan nila ng detachment commander sa Buhi Bise. Yung Buhi Bise. Ang mga kasama ko doon, dalawa lang kaming EP, dalawa kaming army. Ang isa draft, ako private, ako ang detachment commander sa Buhi Bise. Ang mga tao ko, mga kapgo. Doon, pagkatapos nalaman sa mga sa batalyon na hindi pa ako nag-PFC. Naging detachment commander na ako sa Buhi Bise. Pinull out na naman nila. Transfer na naman kami. Hanggang panay ang operasyon. Operasyon namin doon sa Basilan. Hindi ko na matandaan kung ilang beses kami naka-encounter, ilang beses kami naka-recover ng armas at saka kasagsagan yun ng lakas ng MNLF noon sa panahon namin sa way back 1976 hanggang 1980 kami na pull out ang whole battalion sa 9IB. Doon ako na binyagan ng daming encounter na dumating pa kami sa Tipo-Tipo, Matarling, sa Sampinit, yung Sampinit Complex, yan ang kampo ng mga MNL. May mga encounter rin kami doon pero hindi na namin sinasabi na hindi na-report, hindi binagbigyan ng importansya dahil operasyon kami pagkatapos bigla lang may putukan, wala na, continue pa rin hanggang ma-occupy namin yung whole camp ng MNLF dahil yan ang stronghold ng MNLF, yung Sampinit sa Basilan. Pagkatapos, ang unang pumasok is 29IB. Pagkatapos naghingi man ng reinforcement ng 29IB dahil kailangan nila ng reinforcement para completely cleared ang kampo ng MNLF sa Sampinit. Pumunta kami. Nung madaanan namin yung mga kahoy na minarkahan ng 29IB at i-resign namin yung pagkatapos maging 9IB na. Yan ang namin. At saka doon ang maraming encounter ang 29. Marami rin silang patay doon. Kami, parang isang
isa, dalawa. Hindi ko na mabilang rin, mga apat na beses. Yung team namin, naka-encounter kami. Yung team namin, at saka doon na tamaan si Drapti Lapida. Buhay pa ron ngayon. Si Drapti Lapida, tamaan sa hita. Last naman kami na team, wala nang tropa sa loob ng kuwan ng ano ito, ng kampo ng MNLF sa kuwan. Kami na lang pabakbak doon sa mga MNLF. Yun, natamaan si Drapti Lapida, hanggang dumating kami sa yung sinasabi nila na Matarling ba yun? Yung kampo ng kumpanya, and then withdraw ang 9IB back to Kampo 1. And then pag Kampo 1 doon na declare na major operation dahil magre-retrain ang 9IB. Pagdating ng 1979 to 80 man siguro yon, nag-retrain ang 9IB. Pag-retrain sa 9IB, doon rin nag-retraining sa Cagayan dahil i-deploy na naman sa area Misamis Occidental dahil dumadami ng NPA sa Misamis Occidental. Nang matapos ng retraining sa 9IB sa Cagayan de Oro City, mga 1980 na deploy kami sa Misamis Occidental. Nang ma-deploy kami sa Misamis Occidental, wala kaming encounter doon. Detachment kami sa Lubong Balo, sa Tonggo, Katipunan, hindi ko na matandaan yung mga detachment doon, pero walang major encounter kami doon hanggang dumating ang panahon na kailangan nila ng personal na mag-undergo ng Scout Ranger. Voluntaryo kaagad ako. 1982 yan, voluntaryo ako. Di, sa madalit sabi, na-train ako ng Scout Ranger dito sa Pasunangka na, sa Camp Granadillos may na train. Nag-graduate kami hindi ko na matandaan yun, basta pag-graduate namin, ang test mission namin dito sa bundok ng Bayog. Dahil doon man ang boss ang 30 IB. Ang daming patay ng 30 IB, dineploy kaagad kami. Yun ang naging test mission namin. Kinalat kami doon sa bundok ng Zamboanga del Sur. Team by team. Pero wala kaming major encounter. Nakarecover kami ng maraming armas dito sa anong lugar yon. Hindi ko na matandaan yung lugar. Naka-captured kami ng 3 NPA at saka armas na timpuhan namin na nag-lecture ang mga NPA na capture namin na din doon, na-declared kami na graduate nung pagkuhan. Ang team namin ang naka-kuhan doon, naka-captured ng 3 NPA. Graduate na ng pagka-graduate namin ng Scout Ranger, dinala kami sa Bukidnon. Madala kami sa Bukidnon dahil lumakas rin ang NPA sa Bukidnon. Kuha na kami yung major operation na lahat ng Scout Rangers ng RTG, Reconnaissance and Training Group, full operation sa buong Bukidnon dahil ang lakas-lakas ng NPA, ang mga plug ng NPA doon na nakakabit na sa mga school. At saka hindi ka basta-basta makapenetrate sa isang barangay kung hindi mo alam ang password. Kung mag-uniforme ka, walang mag-entertain sa iyo na mga sibilyan. Kaya ang ginawa namin doon, commando type, nagpakunwari kami ng NPA kami. Kaya mag-entertain ang mga kuwan sa amin, ang mga sibilyan sa amin. Hindi nila alam na kuwan kami, military, hanggang may mga kasama kami na naka-encounter. Yung team ni Lieutenant Rodriguez, I don't know kung na-istorya na siguro ng mga classmate ko at mga kasama ko sa RTG. Ang daming encounter rin noon, pero wala na ako doon sa encounter site.
kung sa firefight SOP, kundi yung ibang team na namin sa Reconnaissance and Training Group. Nang ma-dissolve yun dahil naging controversy yung kwan, yung RTG dahil ang daming nawawala na mga kwan, na mga ano ito, na mga nahuli ba nga na NPA. Dinisolve yun ni General Andalim. Ako na assign ako ng 36 IB. Dito na naman, dami ring NPA naman sa Kabadbaran, Agusan del Sur. Doon na naman, panay na naman kuha namin. Operasyon namin, pero wala akong experience doon sa combat operation sa ano ito, sa 30 IB, 36 IB hanggang na-assign ako ng brigade. Pagka-assign ko ng brigade, sa brigade wala mang masyado patrol doon. More on paperwork lang ako doon. Nasa S3 ako na-assign. Kasama ko si Major Lada. Siya ang operation officer. Hanggang na-assign ako balik sa First Division. Sa Tabak Division, na-assign ako dito. Pabalik dahil ang pamilya ko nandito sa Pagadian. Nang ma-assign ako sa Tabak Division, nagkataon man doon ako na-assign sa DTO. Pauwi-uwi na ako dito sa pamilya. And then, na-organize ang regiment. Dissolve man yung regiment. Nag-reorganize ang regiment. Kami ang naging grupo ng Pear Scout Ranger Company. Nang ma-organize ng Pear Scout Ranger Company, lahat na bundok sa Malindang, lahat na lugar dyan sa Malindang, sa Bagayan Peninsula, sa Zamboanga del Norte, lahat na may mga masamang pangyari, punta namin yan. Habol namin yan si Commander Bamer hanggang natakot si Commander Bamer, nagsurrender sa politiko. Hanggang namatay rin yun si Commander Bamer. Yung Pagatpat Complex at saka Small Vietnam Region sa Dumingag, kiniklear namin yan. Lahat na fruit guerrilla, malakas na fruit guerrilla unit yan, yung Monterosa. Yan ang pinakamalakas na fruit guerrilla unit ng NPA sa Zamboanga del Sur. Dahil boundary yan ng Zamboanga del Norte, Misamis Occidental at saka Zamboanga del Sur. Wala pa itong Zamboanga Sibugay. Kaya napakalakas sa tri-boundary ang NPA dyan. Ang daming casualty ng mga kasama ko dyan dahil sa istri ako, ang role ko is to monitor at saka resupply. Wala ako naka-participate ng firefight kung hindi naka-participate ako supporting element o reinforce sa bawat encounter ng mga kasama ko. Hindi. Kung maka-firefight ang Pear Scout Ranger Company, reinforce kami or supporting element ang role namin o ang role na participate ko. Wala ako naka-participate ng firefight. Yung maraming patay dito sa bundok ng Tanggob sa Matugnaw, nakarecover kami ng maraming armas doon. Hindi ko na matandaan kung anong ilang armas yun at saka ilang body count yun dahil ang daming patay yun sa Sitio Matugnaw dito sa bundok yan ng Tanggob City. Doon namin na dismantle ang front guerrilla ng malakas na habol-habol namin. At saka nang maka-encounter yon, wala na, humina na ang organisasyon ng NPA nung pinakalas na encounter namin na ang daming patay at saka ang daming armas na recover namin sa First Company. Actually, wala ako doon sa firefight kundi nag-reinforce lang kami noon. And then, pagkatapos doon, humina na ang front guerrilla ng Monterosa. Definitely, pagka ilang buwan noon, ilang taon doon dahil medyo nag-mitigate na ang sitwasyon sa Zamboanga del Sur at sa buong Zamboanga Peninsula, sa habol-habol namin sa mga kalaban, ni-request kami ng Basilan na mapunta ng Basilan dahil lumakas ang Basilan. Sabi ko, galing ako sa Basilan, kaya ang nangyari, na-transfer ako sa SRTS. Nagpa-assign ako ng SRTS. Na-assign ako for several years
nang ma-assign ako ng SRT several years, nag-organize man ng SOCOM. Ang class ko noon sa SRTS, ang daming nagawa kong class, naging senior TAC NCO ko sa Scout Ranger Class 123, Scout Ranger Class 124, at saka pinakaunang na class ko is Scout Ranger Class 117. Yan ang una ko na senior TAC na kunti lang ang nag-graduate dyan. Then, minanisimas namin mabuti yung pinagganda namin yung perfect SOP doon. At saka doon ang test mission sa Davao. Sa Panay ang test mission, nakarecover rin yung class ko doon sa 117. Sa class 114, ganun rin. At saka sa class 113. Yun ang kuwan ko sa SRTS. Ako hanggang na-assign ako ng SOCOM sa Special Operations Command. Pag-organize ng SOCOM, kinuha ako sa SOCOM na one of the personnel sa G8. Nang ma-assign ako sa SOCOM, siyempre, nasa Nueva Ecija, malayo ang pamilya ko. Nagpa-assign rin ako ng ASCOM para mapalapit sa pamilya. Pero hindi ako napalapit sa pamilya. Na-assign ako ng RDC sa Manila. Kaya paano ako mapalapit sa pamilya ko? Malayo pa rin. Kaya nang mayroong deployment sa United Nations sa East Timor, voluntaryo ako mag-serve sa United Nations sa East Timor. Na-assign ako ng East Timor. Pag-assign ko ng East Timor, bumalik ako sa Manila. Pinapili ako na anong gusto kong assignment. Sabi ko sa Mindanao ako. Anong probably na unit sa Mindanao gusto ko? Sabi ko sa First Division dahil dati man ako sa First Division. Nang ma-assign ako sa First Division, ang expected ko na ma-assign ako sa DTO, kay dati kong unit ang DTO. Hindi man, tinapon ako sa Hulo, sa brigade na ka-organize lang ng 104th Brigade at saka kasagsagan ng kalakasan ng ng MNLF noon at saka Abu Sayyaf na kinidnap nila ng maraming foreigner, maraming celebrities, mga artista na kinidnap ng Abu Sayyaf. Kaya dineploy ako doon, isa ako doon sa Operation NCO. Nagkasama kami ni Captain Gambala. Okay. Nagkasama kami ni Captain Gambala.